So, kamusta mga ka-streetwise, no? So, mga kababayan, itong si Duterte po, si Digong nga, ay nagmamakaawa po sa mga taga Davao City. Okay. So, ang sabi nga po ni Digong ay wag daw po sila papalitan sa Davao kasi binuwis daw po nila ang buhay nila sa public service at hindi daw po kurakot ang pamilya Duterte. So, tingnan nyo mga kababayan, di ba? Napaka-desperado nito. And then, mga kababayan, ito yung sinasabi ko eh. Oh, tinaon po nila itong speech ni Duterte, no, papakita ko yung video mamaya. Tinaon nila nung namimigay po sila ng ayuda nung Pasko. At alam naman po natin mga kababayan na ang sabi nga po ni Sara Duterte na ang ayuda daw po ay isa daw po itong vote buying. So ngayon, ito nga yung point mga kababayan. Ayuda. So yan yung sinasabi ko, yan yung proof ko na nagiging legal na ang vote buying na tinatago sa pangalang ayuda. Di ba? Ito, pakita ko na lang pala sa inyo, no? Ito from SMNI News, di ba? Sabi dito, back-to-back ayuda. Di ba? Dumalo sina VP Sara Duterte at former President Rodrigo Duterte sa traditional annual gift giving activity na pahalipay sa Pasko sa ancestral house nga po nila, no, sa Bangkal. Ayon sa Davao City Police, nasa 50,000 na mga tao nakakuha ng food packs, cash, may pera at raffle prizes. Okay? So sabi ng mga nag-comment sa akin dyan sa huli kong video na hindi naman daw po ito vote buying kasi ito daw po ay tradition na po ng mga Duterte. Ang problema nga mga kababayan, nagsalita po si Digong. Tingnan nyo ito sinabi to ni Duterte nung namimigay po sila ng ayuda. So sabi ni Digong dito okay, di ba? Tumakbo ako pagka mayor uli, kaya umayos kayo at ang anak ko si Baste ang vice mayor. Okay? Okay. Sabi pa dito, okay. God forbid, magkasakit ako, mamatay ako, Duterte pa rin ang mayor ninyo. Di ba? So dito no, pinapakita dito ni Duterte, ni Digong, na posible pong mag-resign itong si Duterte kung siya po ay manalong mayor at si Baste po ang magiging vice mayor. Kasi technically, ang mangyayari po dito, si Baste po ang magiging mayor po ng Davao City. At alam naman natin mga kababayan, no, na kung Baste versus Nograles po ang maglalaban, talagang ilalampaso po ni Carlo Nograles itong si Baste. Kaya nga napilitan na tumakbo po bilang mayor ulit si Digong kasi nga po, yung pinakabaluarte nila sa Davao, mawawala. Bobo kasi yung si Baste Isipin mo, di ba? Ayaw sa droga pero yung LGU niya, yung mismong trabahante niya, may, may addict. By the way, ito, sabi niya pa dito, no? Okay. Huwag ninyo iwan ang mga Duterte dahil ang mga Duterte hindi kayo iniwan kailanman. Tanga na, no? Trapon-trapo. Oh. So, ito malupit. Bakit ninyo kami papalitan? Wala naman kaming ginawang masama sa inyo. Hindi kami nangurakot. Trabaho lang para sa lipunan. Di ba? So, tama ba yon? Yung sinabi ni Digong? Oo. Oo. So, ito. So, ito mga babae, no? Baka sabihin nyo, niloloko ko kayo. So, may video dito. Siguro ano lang, pahapiyaw lang, mga 50 seconds video lang to. So, panoorin nyo to Mga tana po po ninyo, nganong alis naman ninyo? Huwag kami makasa video. Huwag malimurakot. Trabaho lang tanan para sa kataliman. Bunay, iman ninyo, magikan sa akong amahan ni atong gobernador. Okay na kasi Bisaya kasi kaya pero at least yung code card na pinakita ko sa inyo, ibig sabihin ng totoo. Kasi may video po tayo. Okay. So ngayon ang tanong dito mga kababayan, okay. Bakit tinaon ninyo na sinabi nyo yan nung namimigay kayo ng ayuda? Ang akala ko ba sabi ni Sara Duterte ayaw niya ng ayuda. Kasi nga po ang ayuda daw po ay ito daw po ay vote buying. Nung ginawa nyo dito, namigay kayo ng ayuda, may pera pa, tapos nangampanya kayo. So, vote buying ito. Di ba? Oh. So, ngayon mga ka-streetways, no? So, balikan natin yung sinabi nga po ni Digong. So, sabi ni Digong, mga kababayan,
Hindi daw po nangurakot ang mga Duterte kailanman. Ang akala ko ba wala kayong pera? 'Di ba sabi nyo, 'di ba, wala kayong perang pamasahe nung Quadcom. Bakit namigay kayo ng ayuda sa 50,000 na katao? So, saan galing yung pera na yan? Sa confidential fund. Oh. So, ewan ko sa inyo. So, ngayon mga kababayan, paano nyo masasabing hindi nga kurakot itong si Digong? Tinan nga ninyo to, oh. Economic advisor niya si Michael Yang, drug lord. Oh, tapos yung sinasabing Davao Mafia mga kababayan, akala nyo ba bago lang yan? Pautot lang ng Quadcom yan. Hindi po. 2021 pa lang po mga kababayan, may Davao Mafia na po at nababalita na po ito. So sabi, actually 2018 pa nga lang eh. Oh. So dito sabi dito Davao Mafia. Okay, Duterte's Davao Mafia. The dark side of cronyism. So alam naman po natin na may cronyism din po ng panahon ni Digong, di ba? It is now abundantly clear Rodrigo Duterte has been running a Davao Mafia all these years. It is cronyism multiply 1,000 times. Yan 2021 na balita ito. So, alam naman po natin, di ba, yung may-ari nandito. Di ba? Si Dennis Uy ba yun? May-ari nandito? Oh. Nabigyan ng pabor yun. Samantalang, hindi niya, base po sa asset nito, hindi niya kayang makagawa ng, or makapag-create ng another telco company sa maliit po na puhunan. Yun nga lang po, napaboran po ito ni Digong. So cronyism nga ito, at oligarch pa. O, di ba? At besides yun mga kababayan, no, yung sinasabi ni Duterte na hindi daw sila nangurakot. So ito po yung ranking index nga po ng Pilipinas pagdating nga po sa pangungurakot. So kitang-kita dito mga kababayan no, na ang pinakamataas po na index po ng pangungurakot sa history ng Pilipinas is nung panahon nga po ni Gloria. 2007, no? 2007, napababa ito nung panahon ni Pinoy, tapos tumaas po ulit nung panahon nga po ni Digong. So kung sinasabi ni Duterte na hindi sila nangungurakot, ito ebidensya ito. O graph ito mga kababayan, galing itong trading economics. Digit po ito na na source. O kasi mga kababayan, pag Duterte supporter po kasi tsaka Duterte vlogger po pinapanood ninyo, hindi papakita sa inyo yung mga ganyan klaseng mga data kasi nga po katangahan lang po pinapakita sa inyo niyan. Tayo po may mga data po tayo dito. Ayan ano tawag niyo diyan? Paano mo masabing walang kurakot? Tumaas nga yung pangungurakot ng panahon ni Digong. Number 2 si Digong. Sa pangungurakot sa history ng Pilipinas, number 1 si Gloria. Oh. So ngayon nga, ito nga sinasabi ko di ba? And actually mga kababayan, kung usaping kurakot lang naman mga ka-streetways, no, binulgar na po ito ni Manny Pacquiao no 2021 pa lang. Wala lang po nakinig kay Pacquiao. Naalala niyo yun, di ba? Oh. Sabi dati ni Manny Pacquiao, triple o doble pa ang kurakot nung panahon ni Duterte kumpara nga po nung panahon ni Pinoy. So maraming nagalit noon, especially mga DDS. Yun naman pala, totoo naman pala yung sinabi ni Pacquiao. Oh. So tingnan nyo to Ito yung mga listahan na binigay ni Pacquiao Office of the President, yung intelligence fund nga daw. Yung DOH, yung Sinovac vaccine, at saka yung yung tawag nito, yung Parmali. Tapos yung PhilHealth, yung 15 billion na nawawala. Tapos yung Philippine National Police, yung body cam na pinondohan na wala namang napuntahan. Tapos yung Department of National Defense, yung Frigate deal. Frigate. Sangkot si Bongo dito. Tapos yung NTF-ELCAC, fake rebel returnees. Kasama si Ka Eric. Ang dami na to Tapos yung PAGCOR, yung POGO. Anong hindi pangungurakot tong sinasabi ni Digong dito? Ito nakalista dito Tapos yung what you call this? Ito nga, may tulpo pa nga dito Department of Tourism. Di ba? Yung 16 million ng mga tulpo. Ewan ko kung saan nakuha. So ngayon mga kababayan ito yung sinasabi ko, Actually, hindi naman ito gawain ng mga Duterte. Hindi, sa totoo lang. Base po sa research po natin, hindi naman ginagawa ng mga Duterte ito na namumulitika na parang trapo style. Well, trapo sila, pero yung politika po ng mga Duterte, kung paano sila mamulitika, hindi trapo style.
Kakaiba, kaya nga siya gustong-gusto ng mga ibang mga uto-uto kasi nauuto nga eh. Iba kasi yung approach ng mga Duterte, pero this time naging trapo style po ang mga Duterte. So bakit? Ang tanong dito bakit? 'Di ba sa mga taga Davao City, alam niyo 'yan. Alam niyo 'yan. At tayong mga Pilipino, alam niyo 'yan kung paano mangampanya ang mga Duterte. Hindi po sila yung nagmamakaawa ng boto. Pero this time mga kababayan, nagmamakaawa si Duterte na bakit nyo kami papalitan? Wala naman kaming ginagawang masama sa inyo. Di ba trapo, di ba? So ang tanong dito bakit? So actually mga kababayan, no, wala pa kasi lumalabas na survey from SWS or from Pulse Asia. Pero ang pinakamalapit po na survey na makukuha po natin is from online survey from Sunstar. Yan no. So Carlo leads Rudy in online survey. So meron po kasing online survey na ginawa po itong Sunstar. Sunstar Davao itong mga kababayan Sunstar Davao. So ibig sabihin nito, ang pinaka-target audience nito is mga taga Davao. So tingnan niyo po, nasabi dito, no? Ito nabalita na ito nung nakaraang nakaraang ilang linggo na ata, no? Okay, a month after Sunstar Davao online survey on 2024, Davao City mayoral race, Carlo Nograles leads 3,300 votes, followed by former President Rodrigo Duterte with 2,700. Okay. Pero ngayon, nung tininanan ko nga po itong survey nga po ng Sunstar ngayon, ito kasi updated to eh. So, ang pinaka-latest ngayon, okay, so Carlo Nograles, nakakuha siya ng 5,200 votes, kumpara po kay Duterte na 3,900 votes. So, dikit. Technically, dikit kasi online survey naman ito. Pero ang point dito mga kababayan na sinasabi ko dito, threat na po ang mga Nograles sa Davao City. 'Di ba? Threat na po ang mga Nograles sa Davao City. Kaya nga po gumagawa ng ibang approach ang mga Duterte na nagpapaawa sila, na akala mo napakabuting tao nila, na hindi sila kurakot, baka sila papalitan. So ibang approach po ito. So dito natin makikita na teka lang, hindi ito yung dating Duterte na kilala natin na matikas tuwing campaign period, pero dito bakit siya nagmamakaawa dito? So malinaw mga kababayan na threat po talaga ang mga Nograles, kaya nga nila ginawa ito. Hindi na ninyo, di ba? Dati hindi naman nila ginagawa yan, yung mamimigay ng ayuda tuwing Pasko tapos mga kampanya. Hindi naman nila ginagawa yan eh. At saka dati pag nangangampanya mga Duterte, iboto nyo ako kung gusto nyo, kung ayaw nyo, hindi. Ganun. Di ba? Ganun si Digong, di ba? O di ba? Tulog na yung asawa ko. Si Duterte ganun, kapag nangangampanya yan, iboto nyo ako kung gusto nyo, kung ayaw nyo, huwag nyo akong iboto. Pero ngayon, ang approach na ni Duterte, bakit nyo kami papalitan? Wala naman kami ginagawa sa inyo. Ang Duterte ay para sa inyo, so iboto nyo kami. Iba na. Di ba? Agree ba kayo dito, mga kababayan? Oh. So yun mga ka-streetwise, so sa yan po sa team replay, no nga po masabi nyo nga po dito, sa ginawang vote buying nga po, ni Duterte sa Davao City. At kasama pa si Sara Duterte, no? Okay. So kayo ba, nag-agree ba kayo dito na threat na nga po talaga ang mga Nograles? Kasi mga kababayan, no, kapag ang mga Duterte po ay nawala po sa Davao City, wala na pong political capital ang mga Duterte. Laos na sila, ibig sabihin nun. Kaya importante sa kanila itong Davao City. Kaya nga mga kababayan, no, kung talagang matino si Basti Duterte bilang mayor ng Davao, dapat hindi na po tatakbo yan si Digong. Yun nga lang, wala silang choice. Doon pa lang mga kababayan, makukuha na natin eh. Na talagang threat na po talaga ang mga Nograles sa Davao City. Especially kung papondahan pa yan. Diba? Tindi yan. Oh. Diba? So yun mga ka-streetwise, so yan po sa Team Replay, no? Nga po masabi nyo nga po dito sa content natin. At syempre, dyan din po dito sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe, at pa-share na rin po ng video na to kung hindi naman po kalabisan. So yun na po mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.